Former SMB import at Strong Group import Chris McCullough may banat sa mga fans ukol sa pag-aakusa sa kanya ng game fixing kontra Chinese Taipei. At RJ Abarientos may pasimpleng banat din. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. So kagabi nga ay nakakuha na ng ating team representative sa 43rd William Jones Cup ang kampyonato at matapos nga ang ilang taon ay muling ibinalik sa Pilipinas ang trophy sa tournament na ito. Hindi naging madali ang laban para sa Strong Group kontra dito sa host team na Chinese Taipei A. First quarter pa lang ay tila ayaw ng bitawan ng Taiwan ang kampyonato na wala ding talo sa tournament na ito. May point pa nga na laro na halos mawalan na ng pag-asa ang SGA. Buti na nga lang at nagamit ang pagiging veterano ng ilan sa ating mga Gilas players na sina Kiefer Ravena at Jordan Heading. Pero sabi nga nila na pahirapan man ay ang panalo ay panalo pa rin, hindi ba? Pero sa likod nga ng saya at kampyonato na ito ay may mainit na isyong na pag-uusapan pagkatapos ng game. Ito nga yung di umano'y pagbebenta ng laro ng isang player ng ating team representative. Ito nga ay walang iba kundi si Chris McCullough. Nagugat nga ang issue sa tila pagtamlay ng laro ng PBA Champion Import dito sa last at final game. Kung pinanood mo ang buong game ay matatanto mo ang ibig kong sabihin. Base sa ating napanood ay maraming pilit na mga tira si CMAC na nauwi sa sayang na ball possession. Tapos idagdag pa natin ang mga errors nito sa game. Ito marahil lang nakita ng marami kung bakit napaisip ang ilan nating kababayan na benta nga ang laro. Idagdag pa natin dito ang rumor na kinukuha o masasabi nating kukuhanin na ng Taiwan sa CMAC bilang kanilang naturalized player. Connect the pattern na lang yikha nga nila. Dahil sa dumadaming bash mula sa mga kritiko sa social media ay mukhang hindi napigilan ni CMAC na magsalita na. Ayon sa post ni Chris McCullough, palagi niya daw nire-representa ang bansa kung saan man ito lumaro at para daw sa mga fans na nagbibigay ng akusasyon sa kanya ng mga nonsense na mga bagay ay katawa-tawa. Dahil lang ba daw sa hindi naging maganda ang kanyang laro sa championship ay binenta na nito ang laban? Dagdag pa ni CMAC ay nangyayari daw talaga ito sa laro. Naging sandalan nga sa laban na ito ng SGA pagdating sa import ay si Tawan AG na nakapagtala ng 21 points. Kung iisiping mabuti ay mahirap masabi na benta ang laro. Ito ay dahil sa simula pala nung magumpisa ang tournament ay isa nga si Chris McCullough sa naging sandalan ng ating representative team sa mga laro. At isa pa nakakalimutan yata natin na napamahal na ito sa Pilipinas. Though hindi nito natupad ang isa sa mga pangarap nito na maging naturalized player ng bansa ay nanatili pa rin ang pag-ibig nito sa ating bansa. Samantala tila may malalim na meaning ang post sa social media na isa pa nating malalaro sa Strong Group ay tila may direktang pinatatamaan nga itong malalaro. Kilala si Gilas point guard RJ Abarientos sa matapang at walang pasintabi ng mga post nito sa social media kung saan ay inalalabas talaga nito kung anong nararamdaman niya sa isang sitwasyon. Sa naging laban nga nila kagabi kontra sa host team na ROCA ay muling bumanat si RJ at pinunto nga nito ay ang tila pabor na mga tawag sa laro ng mga game officials sa home team. Ginamit nga ni RJ ang term na luto. Maliban dyan ay may isa pang post si RJ na tila patungkol naman sa panalo sa isang bagay. Ito nga yung cash out. Tila direktang patama nga ito sa isa sa kanilang kasamang malalaro dahil lumutang din sa social media ang komentong ito. Well, since wala namang matibay na katibayan sa ngayon at nasa atin naman ang kampyonato ay palagay ko ay masasabi pa rin natin na sa atin pa rin ang huling alakhak dahil failed nga ang planong luto ng mga Taiwanese at Pilipinas at Strong Group pa rin ang nanalo sa laban at sa tournament na ito. Congrats SGA at sa bumubuo nito mula sa mga players, coaching staff at sa owner na palaging makapinoy.